Ninanakaw nila ang lahat, ang aking sining, ang pagmamahal ng aking ama, at ang karapatan kong mabuhay ng may dignidad. Sa loob ng malamig na mansyon, nagdiriwang sila sa kumpas ng kasinungalingan habang ako'y nakaluhod sa paglilinis ng kanilang mga dumi. Wala kang silbi, Tala, ang pandidiridir ng sarili kong kadugo. Ngunit hindi na ako ang batang iyakin noon. Mula sa abo ng kanilang pangaapi, iguguhit ko ang aking sariling paglaya. Sino ngayon ang tunay na walang silbi kapag ang liwanag ng katotohanan ay sumira sa inyong dilim? Ang kapal din naman ng mukha mong magnakaw sa pamamahay ko. Isang hamak na katulong na pinulot lang sa estero. Ngayon ay nagmamalaki pa at nagnanakaw ng diamante sa sarili kong kwarto. Napatigil si Tala sa paghakbang. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay yakap-yakap niya ang isang bagong pintang canvas. Isang larawan ng kanyang amang si Tirso na ginugol niya ng ilang linggong puyat upang iregalo sana sa kaarawan nito bukas. Ang kanyang mga daliri ay puno pa ng pintura, mga kulay ng pag-asa at pagmamahal na iginuhit niya para sa lalaking kailanman ay hindi siya tiningnan ng buo. Ngunit sa pagdinig niya sa matatalim na salita ng kanyang madrasta, tila umurong ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Nanigas ang kanyang mga binti. Bumikig ang isang mapait na lunok sa kanyang lalamunan habang ang paborito niyang amoy ng langis at pintura ay biglang naging amoy ng papalapit na trahedya. Bakit ang mga taong pinakapinoprotektahan mo ang siyang unang dudurog sa iyong pagkatao? Isang marahas na pagbato ang ginawa ni Trinidad. Ang bakanteng kahon ng pelus na dapat sana ay lalagyan ng pamanang kwintas ay tumama sa dibdib ng matandang si Teresita bago gumulong sa makintab na sahig ng mansyon. Walang lumabas na daing mula sa matanda. Nakayuko lamang ito, pilit na itinatago ang panginginig ng mga balikat habang ang mga luha ay nag-uunahang pumatak sa kanyang laylayan. Hindi na nakapagpigil si Tala. Binitiwan niya ang kanyang obra, hindi alintana kung magasgasan man ito sa sahig, at tumakbo siya upang ihambalang ang sarili sa pagitan ng matanda at ng matalim na paningin ni Trinidad. Niyakap niya ng mahigpit si Teresita. Ang mga kamay niyang puno ng pintura ay dumampi sa lumang damit ng yaya na siyang tanging naging ina niya sa malamig na bahay na ito. Wala pong kinuha si Nanay Teresita. Nanginig ang boses ni Tala, ngunit pilit niyang tinitigan ng madrasta. Hindi niya magagawa yon. Kilala ko po siya. Isang mapangutyang ngiti ang sumilay sa labi ni Trixie na nakatayo sa likuran ng kanyang ina. Nakahalukip-kip at nakatingin kay Tala na parang isang nakakadiring insekto. Wow, Tala, talagang kinakampihan mo pa ang magnanakaw na yan? Baliw ka na nga, naging konsentidor ka pa. Baka nga kayong dalawa pa ang magkasabwat. Nagbago ang ihip ng hangin sa buong sala nang maramdaman nila ang mabibigat na yabag pababa ng hagdan. Si Tirso, ang haligi ng tahanan, ang ama na matagal nang inulila si Tala kahit buhay pa. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ni Trinidad. Ang kaninang nanlilisik na mga mata ay biglang napuno ng luha. Humagulhol siya at tumakbo papunta sa asawa. Mahigpit na yumakap sa braso nito. Tirso, ang kwintas ng lola mo, nawawala. At itong si Teresita lang ang pumasok sa kwarto ko kanina para maglinis. Sinira niya ang tiwala natin. Ginawa ko naman ang lahat para mahalin si Tala bilang sarili kong anak. Pero tignan mo, sinasamba niya ang isang magnanakaw dahil sira na ang takbo ng utak niya. Tumingin si Tirso kay Teresita. Ang kanyang panga ay nagigiting sa galit. Tumingala si Teresita at nagtama ang kanilang mga paningin. May isang malalim na kasaysayan sa mga matang yon. Ang utang na loob. Iniligtas noon ng ama ni Tirso ang buhay ni Teresita mula sa isang sunog. Kaya naman, kahit na alam ng matanda na tinaniman lamang siya ng ebidensya ng mag-ina upang mapalayas siya at mawala ng tagapagtanggol si Tala, pinili niyang ibaon ang katotohanan upang maiwasan ang isang malaking iskandalo
Nasisira sa reputasyon ng pamilya Valderrama sa alta sosyedad. Napapikit na lamang si Teresita at tinanggap ang pait ng maling paratang. Papa, parang awan niyo na. Hindi totoo ang sinasabi nila. Gumapang si Tala palapit sa mga paa ng kanyang ama. Hinawakan niya ang laylayan ng pantalon nito. Umiiyak, nagmamakaawa. Mabilis niyang kinuha ang mga nakakalat na papel at ang pinaghirapan niyang canvas mula sa sahig. Tignan niyo po ang mga iginuhit ko. Si Nanay Teresita po ang bumili ng mga kulay na ito para sa akin. Tinuruan niya akong makita ang ganda ng mundo. Isang taong nagturo sa akin ng ganitong pagmamahal, hindi kailanman magnanakaw. Papa, maniwala po kayo sa akin. Tinitigan ni Tirso ang mga nakikiusap na mata ng kanyang anak. Ngunit sa halip na awa, isang matinding pandidiri ang nakita ni Tala sa mga mata ng kanyang ama. Buong lakas na iwinasiwas ni Tirso ang kanyang binti upang makawala. Sa pagkakayakap ni Tala, bumagsak ang isang malutong na sampal sa pisngi ni Tala. Humiwalay ang kanyang mukha at kasabay nito ay ang pagguho ng kanyang buong mundo. Ang hapdi sa kanyang balat ay walang sinabi sa sakit ng pagkadurog ng kanyang puso. Wala kang kwentang anak. Malamig at mabigat ang bawat salitang binitawan ni Tirso. Mas pinili mo pang konsintihin ang isang estranghero kaysa sa sarili mong pamilya. Baliw ka na nga, nagiging sagabal ka pa sa bahay na to. Walang pakundangang inapakan ni Tirso ang canvas na iginuhit ni Tala. Ang larawan ng amang nakangiti ay nagkadurog-durog sa ilalim ng mamahaling sapatos nito. Bawat pagdidiin ng paa ni Tirso ay tila pagdurog sa mismong kaluluwa ng kanyang anak. Naghalo ang mga pintura at ang dumi ng sahig. Lumayas ka sa pamamahay ko, Teresita, bago pa ako tumawag ng pulis. Sigaw ni Tirso, hindi man lang binibigyan ng sulyap ang anak na nakasubsob sa sahig. Walang nagawa si Tala, kundi panoorin ng kaisa-isang taong nagmamahal sa kanya na lisanin ng bahay. Kinuha ni Teresita ang kanyang manipis na plastic bag na naglalaman ng kakaunting damit. Ang ulan sa labas ay bumuhos ng pagkalakas-lakas, tila nakikidalamhati sa kawalang katarungang nangyayari. Bago tuluyang humakbang palabas, lumingon si Teresita. Sa gitna ng kanyang sariling pagluha, iniabot niya ang kanyang nanginginig na kamay at marahang tinapik ang likuran ni Tala. Isang malungkot, ngunit mapagkalingang ngiti ang ibinigay ng matanda. Isang tahimik na paraan ng pagsasabing, magpakatatag ka, anak. Tuluyan nang isinara ang mabigat na pintuang kahoy. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Naiwan lamang ang panginginig ng mga balikat ni Tala. Habang nakaupo si Tala sa sahig, sa pagitan ng kanyang mga hikbi, napansin niya ang isang detalye na habang buhay niyang dadalhin. Sa di kalayuan, nakatayo si Trixie. Ang dalaga ay palihim na hinaplos ang bulsa ng kanyang makapal na coat at isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang masiguro niyang may isang matigas na bagay sa loob niyon. Ang pamanang kwintas. Naiwan si Tala sa gitna ng malawak at malamig na sala, pinalilibutan ng mga punit-punit na papel at sirang canvas. Ang kanyang mga kamay na pilit isinalba, ang mga iginuhit mula sa sapatos ng kanyang ama, ay nagtamo ng maliliit na sugat. Marahan niyang inilapat ang kanyang dumudugong palad sa kanyang dibdib. Nararamdaman ang mabilis, ngunit pagod na pagtibok ng kanyang puso. Sa gitna ng kadiliman ng gabi at ng sariling tahanan, isang panata ang namuo sa kanyang isipan. Hindi na siya ang batang umiiyak para sa pagmamahal na hindi kailanman naging kanya. Ito na ang huling pagkakataon na tutulo ang kanyang luha para sa lalaking tinawag niyang ama. Ang malabong mantsa ng dugo sa punit na canvas. Ang malabong mantsa ng dugo sa punit na canvas ay naglaho na sa alaala ng marami. Ibinaon ng lumipas na 5 taon. Ngunit para kay Tala, ang bawat patak ng pulang likido ay nanatiling sariwa sa kanyang isipan. Nagpapaalala ng gabi kung kailan pinatay ng kanyang ama ang huling hibla ng kanyang pag-asa.
Ngayon, sa edad na 23, ang dating madugong kamay na nagtangkang sagipin ng kanyang sining ay nakabalot na sa magaspang na guwantes na guma. Siya ay nakaluhod, hindi upang magmakaawa, kundi upang kuskusin ang makintab na marmol ng isang marangyang art gallery na pag-aari ng kumpanya ng kanyang pamilya. Suot ang isang kupas at lumang uniporme ng tagalinis. Naging isa siyang anino sa sariling kaharian. Ang gallery ay napupuno ng mga boses ng paghanga at mga matang kumikinang sa tuwa. Sa gitna ng silid, parang isang reyna na nakatayo si Trixie. Suot ang isang kumikinang at mamahaling bestida. Buong pagmamalaki niyang hinaharap ang mga mamamahayag at mga kritiko ng sining. Itinuturo niya ang isang malaking arkitektural na disenyo na nakadisplay sa gitna. Isang obra maestrang naglalaman ng mga perpektong linya at makabagong konsepto. Tumigil sa pagpunas si Tala. Ang basahan sa kanyang kamay ay nanlamig kasabay ng kanyang paghinga. Tinitigan niya ang disenyong pinagkakaguluhan ng lahat, bawat kanto, bawat anino, at bawat maliliit na detalye sa papel na yon ay kabisado niya. Paano niya makakalimutan? Ang mga linyang yon ay produkto ng kanyang mga walang tulog na gabi sa loob ng madilim at masikip na bodega ng mansyon, gamit ang kakarampot na liwanag mula sa isang pundidong bumbilya. Iyon ay ang kanyang kaluluwa, ang kanyang pangarap na walang awang ninakaw ni Trixie upang angkinin ang papuri ng buong mundo. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Tala. Wala siyang boses upang sumigaw ng magnanakaw. Wala siyang karapatang bawiin ang sa kanya dahil sa mata ng lipunan at ng kanyang ama. Siya ay isang baliw na babaeng hanggang paglilinis lamang ang abilidad. Habang nakayuko siya at pilit na ibinabalik ang atensyon sa pagpapakintab ng sahig, isang pares ng mamahaling sapatos ang huminto sa kanyang harapan. Bahagyang umangat ang paningin ni Tala at nakita ang nakangising mukha ni Trinidad. Ang kanyang madrasta ay may hawak na isang kupita ng mamahaling pulang alak. Ang dumi ng parteng ito, Tala, malamig na utos ni Trinidad. Ang boses ay sadyang pinahina upang silang dalawa lamang ang makarinig. Siguraduhin mong malinis ang lahat bago dumating ang mga VIP. Wala kang ibang silbi kundi ang linisin ang mga kalat namin. Bago pa man makasagot si Tala, sinadya ni Trinidad na ikiling ang baso. Ang mapulang likido ay kusang umagos pababa, dumiretso sa balikat at dibdib ng kupas na uniporme ni Tala. Bago tumilansik sa malinis na marmol, nakakatapos niya lamang kuskusin. Walang anumang paghingi ng paumanhin. Tumalikod lamang si Trinidad at naglakad pa balik sa karamihan na parang walang nangyari, nakangiti habang nakikipag-usap sa mga mayayamang panauhin. Napapikit si Tala. Ang malamig na alak ay unti-unting nanunuot sa kanyang damit, papunta sa kanyang balat. Isang paalala ng kanyang mababang uri sa paningin nila. Nilamon niya ang matinding udyok na tumayo at isaboy ang maruming tubig sa mukha ng madrasta. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Huminga siya ng malalim, kinuha ang basahan at muling yumuko upang linisin ang sadyang ginawang kalat. Habang sinusundan ng kanyang mga daliri ang pagpunas sa alak, hindi niya napigilang mapansin ang hugis at direksyon ng likido sa sahig. Sa halip na basta punasan, ang kanyang mga kamay ay gumalaw ng may tiyak na kumpas, tila isang brush na humahaplos sa canvas. Walang nakapansin na, sa maikling sandaling iyon, ang tagalinis na may basahan ay nagmistulang isang sining na nililikha ang sariling paglaya gamit ang mga linya ng basag na pangarap. Ito ang tanging sandali kung saan ramdam niyang buhay siya. Ang sining ay dumadaloy sa kanyang dugo, hindi kailanman maaalis kahit nakalubog siya sa dumi. Ngunit hindi niya alam na may isang pares ng mga mata ang tahimik na sumusubaybay sa kanya. Sa isang madilim na sulok ng malawak na bulwagan, nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng itim na suwit. Ang kanyang tindig ay nagpapahiwatig ng awtoridad, ngunit ang kanyang mga mata
ay nagpapakita ng malalim na kuryosidad. Sa halip na pagmasdan ng huwad na obra ni Trixie o ang kinang ng mga taong naroroon, ang paningin ng lalaki ay nakapako sa babaeng nakaluhod sa sahig. Pinagmasdan niya kung paano gumalaw ang mga kamay ni Tala, ang tago, at masining na ritmo ng kanyang pagpunas na hindi kayang pekein ng sinuman. May isang lihim sa likod ng babaeng yon at desidido siyang alamin kung ano ito. Nabalik lamang ang diwa ni Tala sa realidad nang umalingaw-ngaw ang matinis at puno ng pagmamalaking boses ni Trixie sa mikropono na nag-aagaw ng atensyon ng buong silid. Maraming salamat sa inyong lahat. Nakangiting pahayag ni Trixie habang nag-iimbita ng palakpakan mula sa mga bisita upang patunayan ang aking dedikasyon sa sining. Bukas ng gabi, sa harap ng ating mga panauhing pandangal, ako mismo ay guguhit at bubuo ng isang bagong obra ng Live sa entabladong ito. Napasinghap si Tala. Napatigil ang kanyang paghinga habang nanlalaki ang mga matang nakatingin kay Trixie. Alam na alam ni Tala ang totoo, ni hindi marunong humawak ng brush ng tama si Trixie, at lalong wala itong alam sa pagtitimpla at paghahalo ng mga kulay. Paano niya magagawang gumuhit sa harap ng maraming eksperto bukas kung ang lahat ng ipinagmamalaki niya ay nagmula lamang sa pagnanakaw? Isang nakakakilabot na pangitain ang bumalot sa isip ni Tala. Ano na naman kaya ang maitim na plano ng mag-ina upang pagtakpan ang kahinaang ito? Ang patak ng pulang alak na kumakalat sa sahig. Ang patak ng pulang alak na kumakalat sa sahig ay matagal nang natuyo. Ngunit ang lamig ng gabi ay mas lalong nanuot sa balat ni Tala nang tuluyan ng lisanin ng mga panauhin ang malawak na art gallery. Binalot ng nakakabinging katahimikan ng buong bulwagan, naiwan lamang ang mahinang liwanag mula sa mga poste ng ilaw sa labas ng bintana. Dahan-dahang lumapit si Tala sa gitna ng entablado kung saan nakatayo ang blankong canvas na gagamitin ni Trixie para sa live painting kinabukasan. Sa gilid nito ay naroon ang mga paleta ng kulay at mga brush na sadyang inihanda. May isang nakatagong bahagi ng canvas kung saan pilit na gumuhit ng mga paunang linya si Trixie bilang gabay. Ngunit para sa isang tunay na alagad ng sining tulad ni Tala, ang mga linyang iyon ay magulo, walang kaluluwa, at isang siguradong kapahamakan na magdadala ng matinding kahihiyan sa kumpanya ng kanyang ama. Kahit na itinakwil na siya, hindi pa rin maatim ni Tala na hayaang maging katatawanan ang pangalan ng pamilya Valderrama. O baka naman ang sining na mismo ang tumatawag sa kanya, nagmamakaawang bigyan ng buhay ang isang patay na obra. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang damputin niya ang isang manipis na brush. Sa sandaling dumampi ang dulo nito sa kulay, naglaho ang babaeng tagalinis. Muling nabuhay si Tala, ang dalagang may bituin sa mga kamay. Kusang gumalaw ang kanyang braso, naghalo ng mga kulay upang takpan ang mga pagkakamali ni Trixie. Bawat hagod niya sa canvas ay tila pagbuhos ng kanyang mga piping hikbi. Ang pagkasabik sa isang yakap, ang pait ng mga masasakit na salita, at ang bigat ng 5 taong pagtatago sa sariling anino. Ibinuhos niya ang lahat ng sakit sa isang partikular na madilim na asul na hagod, malalim at puno ng misteryo. Sa hindi kalayuan, isang lalaki ang huminto sa paghakbang mula sa madilim na pasilyo. Bumalik si Gabriel sa gallery upang kunin ang naiwang mamahaling relo sa isang mesa, ngunit ang kanyang atensyon ay ganap na nanakaw ng tanawin sa gitna ng entablado. Pinagmasdan niya ang babaeng nakasuot ng malaking uniforme ng tagalinis. Ang buhok ay magulong nakapusod, ngunit ang paraan ng paghawak nito sa brush ay nagtataglay ng isang mahika na bihira niyang makita sa buong karera niya bilang isang art curator. Wala siyang ginawang ingay. Hinayaan niyang malunod ang sarili sa emosyong ipinapasa ng babae sa canvas. Kinukumpirma ang kanyang hinala kanina na hindi kailanman magiging pag-aari ni Trixie ang ganoong klaseng talento. Ngunit isang maling hakbang ni Gabriel ang nagpatunog sa kahoy na sahig. Umalingaw-ngaw ang kaluskos na yon sa tahimik na silid.
Gulat na napasinghap si Tala. Binitiwan niya ang brush na agad sumadsad sa ibabaw ng entablado. Umikot siya upang tumakbo. Ang dibdib ay kumakabog ng napakabilis dahil sa matinding takot na mahuli at muling saktan. Ngunit isang mainit at kalmadong boses ang pumigil sa kanya. "Please, huwag kang tumakbo. I won't hurt you." Pakiusap ni Gabriel, ang kanyang tono ay mababa at nag-uumapaw sa paggalang. Isang uri ng pananalita na matagal nang hindi naririnig ni Tala mula sa kahit na sinong tao. Nanigas si Tala sa kanyang kinatatayuan, nakayuko at hindi makatingin ng diretsyo. Nakita niya ang papalapit na pares ng malinis at makintab na sapatos. Automatikong itinago ni Tala ang kanyang mga kamay sa likuran, nahihiya sa mga kalyo at sugat na dulot ng matapang na sabong panlinis. Inaasahan niya ang isang matalim na panlalait o ang pagpapaalis sa kanya sa gusali. Ngunit yumuko si Gabriel at maingat na pinulot ang nahulog na brush. Dahan-dahang humakbang palapit si Gabriel, nagtira ng sapat na espasyo upang hindi maramdaman ni Tala na siya ay nakorner. Kinuha ng lalaki ang isang puti at malinis na panyo mula sa bulsa ng kanyang suit. Sa isang kilos na hindi inasahan ni Tala, marahang inabot ni Gabriel ang kanyang nanginginig na kamay na puno ng mantsa ng pintura. Walang pandidiri, walang paghuhusga. Maingat niyang pinunasan ng asul na pintura sa mga magaspang na daliri ni Tala. Ang init ng palad ni Gabriel at ang lambot ng panyo ay nagpadala ng isang kakaibang kaba sa dibdib ni Tala. Isang pakiramdam ng pagiging ligtas at pagpapahalaga na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ibinalik ni Gabriel ang kanyang paningin sa canvas bago muling tumingin sa mga mata ni Tala na ngayon ay nangingilid ang luha. "Ang lungkot sa gawa mo." Mahinang sambit ni Gabriel. Ang boses ay tila yumayakap sa sugatang kaluluwa ng dalaga. Napakaganda. Walang ibang salitang namutawi. Bago pa man makapagsalita si Tala, dahan-dahang binitiwan ni Gabriel ang kanyang kamay, nag-iwan ng isang magalang na ngiti at tumalikod upang lumisan. Ngunit bago tuluyang makalabas ng silid, nahagip ng paningin ng binata ang isang maliit na piraso ng uling na nakakalat sa gilid ng pinto. Pinulot niya ito at pinagmasdan ng maigi. Sa gilid ng uling ay may nakaukit na isang napakaliit ngunit malinaw na letrang T. Kumunot ang noo ni Gabriel. Ang kakaibang paraan ng pagkakaukit na ito ay pamilyar sa kanya. Isang simbolong matagal na niyang hinahanap sa mga lumang obra sa ibang bansa. Nang mag-umaga at mapuno muli ng liwanag ang bulwagan, nag-iba ang ihip ng hangin na puno ng makukulay na ilaw at mga kilalang tao ang art gallery. Nakatayo si Trixie sa harap ng canvas, suot ang kanyang pinakamagandang ngiti habang hawak ang isang malinis na brush, handang angkinin ang obrang inayos ni Tala kagabi. Pumalakpak ang mga tao nang ibaba niya ang brush. Nagpapanggap na kakatapos lamang niya itong pinturahan. Ngunit mula sa unang hanay ng mga panauhing pandangal, kalmadong tumayo si Gabriel. Ang kanyang presensya ay nagpatahimik sa buong bulwagan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Trixie. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon, kundi isang malalim na pagtatanong. "Miss Trixie, your work is fascinating." Panimula ni Gabriel. Ang boses ay malinaw na umaalingaw-ngaw sa buong silid. Itinuro niya ang bahaging inayos ni Tala. "Pero bilang isang art curator, gusto kong malaman ang proseso mo. Pwede mo bang ipaliwanag sa amin ang emosyon sa likod ng madilim na asul na hagod ng pintura na yan? Anong kwento ang gusto mong iparating noong pinagpatong-patong mo ang kulay na yon sa ganyang paraan?" Nanlaki ang mga mata ni Trixie. Ang kanyang mapagmataas na ngiti ay dahan-dahang natunaw. Tinitigan niya ang madilim na asul na hagod sa canvas at naramdaman niya ang malamig na pawis na tumutulo sa kanyang likuran. Wala siyang ideya kung paano ginawa ang linyang yon, ni hindi niya alam na naroon yon bago siya magpanggap. Ang buong madla ay tahimik na naghihintay ng kanyang sagot.
Habang sa isang madilim na sulok malapit sa pinto, lihim na nanonood si Tala. Ang puso ay nag-uunahang tumibok dahil sa tensyon at hindi maipaliwanag na pakiramdam. Ang madilim na asul na hagod ng pintura. Ang madilim na asul na hagod ng pintura ay naging isang pader na naghihiwalay sa kasinungalingan at katotohanan noong umagang iyon. Ngunit pagsapit ng gabi, ang pader na iyon ay pilit na ginigiba ng mga nakalalasong salita sa loob ng mansyon ng mga Valderrama. Ang pagdampi ng mga pilak na kubyertos sa makikintab na porselana ay naghudyat ng isang marangya ngunit nakakasakal na hapunan. Si Gabriel ang panauhing pandangal, formal na nakaupo sa tapat ng haligi ng tahanan na si Tirso. Sa gilid ng mahabang mesa, isang anino ang tahimik na nakatayo. Nakasuot si Tala ng plansyado, ngunit kupas na uniforme ng kasambahay. Mahigpit ang hawak sa isang mabigat na pitsel ng malamig na tubig. Bawat paglunok niya ay may kasamang pait, lalo na nang magsimulang magsalita si Trixie upang pagtakpan ang pagkautal nito sa art gallery kanina. I was just so overwhelmed with emotions kanina, Gabriel. You know, bilang isang artist, minsan ay nilalamon ako ng sarili kong sining, kaya nawalan ako ng salita para ipaliwanag ang obra ko. Pilit ang pabebe at inosenteng ngiti ni Trixie habang hinihiwa ang malambot na karne sa kanyang plato. Agad na sumalo si Trinidad, ang muka ay nagliliwanag sa huwad na pagmamalaki. Ipinatong ng madrasta ang kanyang kamay sa braso ng asawa. Ganyan talaga ang anak natin, Tirso. Masyadong malalim ang nararamdaman. She pours her soul into her architecture and paintings. Kaya nga buong bilib ng mga kritiko sa kanya kanina. Bumaling si Trinidad kay Gabriel. Ang mga mata ay puno ng pagkukunwari bago pasadahan ng isang mapang matang sulyap si Tala na nakatayo sa gilid. Alam mo, Gabriel, mapalad talaga ang pamilyang ito dahil may isang Trixie na nagdadala ng karangalan. Kung aasa lang kami sa panganay ni Tirso, naku, isang malaking trahedya. Huminga ng malalim si Trinidad. Umaarte na tila isang martir na ina na nagpapasan ng mabigat na krus. Awa ng Diyos, ginagawa namin ang lahat para alagaan itong si Tala. Ever since she was young, may diferensya na talaga ang pag-iisip ng batang yan. Naging bayolente pa nga noon, kaya napilitan kaming paalisin ang dati naming yaya para sa kaligtasan niya. Ngayon, para hindi siya pakiramdam na walang kwenta sa mundo, binibigyan namin siya ng mga simpleng gawaing bahay. Paglilinis, pagpupunas. At least may silbi siya, di ba, Tirso? We tolerate her because family is family, no matter how broken they are. Isang marahang pagtango ang iginawad ni Tirso. Ang mga mata ay may halong pagkadismaya nang dapuan ng tingin ang sariling anak. Walang ni isang pagtatanggol na lumabas sa mga labi ng ama. Nanginig ang mga daliri ni Tala. Ang mga salitang yon ay parang mga pinong karayom na isinusuksok sa ilalim ng kanyang mga kuko. Sanay na siyang tawaging baliw. Sanay na siyang ituring na basahan. Ngunit ang marinig ang mga kasinungalingang ito sa harap ng kaisa-isang lalaking rumispeto sa kanya ay tila isang bagong uri ng pagdurusa. Yumuko siya. Pilit na itinatago ang namumuong luha sa pag-asang matapos na ang gabing ito. Humakbang si Tala papalapit kay Gabriel upang salinan ito ng tubig. Ang kanyang nanginginig na kamay ay nagdulot ng kaunting pag-alon sa baso. Sa halip na mainis, itinaas ni Gabriel ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay kalmado, ngunit may nakatagong lamig nang salubungin niya ang tingin ni Trinidad. Hindi niya pinansin ang mga mabulaklak na salita ng madrasta. Sa halip, kumuha si Gabriel ng isang piraso ng pinakamagandang bahagi ng nilutong karne gamit ang kanyang malinis na tinidor at dahan-dahang inilagay iyon sa maliit na platitong nakapatong sa tray na hawak ni Tala. Tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng silid kainan. Nanlaki ang mga mata ni Trixie habang ang ngiti ni Trinidad ay nanigas sa kanyang labi. You should eat too. Malumanay, ngunit mariin na wika ni Gabriel kay Tala.
Ang boses ay sapat na lakas upang marinig ng lahat. Binalingan niya si Tirso at Trinidad na parehong hindi makapaniwala sa ginawa ng panauhin. Minsan, kung sino pa ang tahimik na naglilinis ng mga kalat at bumubuo sa mga pundasyon ng isang magandang obra, sila pa ang mas higit na gutom sa pagpapahalaga at katotohanan. Maraming salamat sa hapunan, Don Tirso. Walang nakakibo. Ang hangin ay naging mabigat, pinuno ng isang tahimik na banta at katotohanang hindi kayang lunukin ng mga balderrama. Mabilis na nagpaalam si Tala at humakbang paatras papasok sa kusina. Pagkasara ng pinto, sumandal siya sa malamig na kahoy. Binitiwan niya ang tray sa gilid ng lababo. Ang kanyang kamay ay automatikong gumapang patungo sa kanyang dibdib. Hinahaplos ang telang nagtatago sa kanyang pusong nagwawala sa kakaibang kaba. Pumikit siya habang isang patak ng luha ng kaluwagan ang kumawala sa kanyang pisngi. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may isang taong naging kalasag niya sa harap mismo ng pamamahay na nagturing sa kanyang bilanggo. Ang pakiramdam na ipagtanggol, na makita bilang isang tunay na tao at hindi isang baliw, ay isang uri ng init na nagbigay buhay muli sa kanyang nanlamig na kaluluwa. Lumipas ang ilang oras, ang gabi ay lalong lumalim. Nakatayo si Gabriel sa madilim na bahagi ng balkonahe, nagpapahangin bago tuluyang magpaalam. Mula sa kanyang pwesto, nahagip ng kanyang pandinig ang mahinang boses ni Trinidad sa kabilang pasilyo. Ang babae ay nakatalikod, may kausap sa telepono. Siguraduhin mong mailipat ang pondo sa offshore account ko bago mag-Biyernes. Matalim at seryosong utos ni Trinidad sa kabilang linya. Walang dapat malalaman si Tirso. Matanda na ang hangal na yon. Konting pag-iyak ko lang ay ibibigay na niya ang lahat ng pirma na kailangan natin. Nanatiling estatwa si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa seryosong pag-iisip. Ang paglapat ng kanyang hinlalaki sa screen ng kanyang telepono ay naghudyat ng pagsisimula ng pagre-record. Ang bawat salitang bibitawan ng madrasta ay nagiging isang matibay na kadena na unti-unting sasakal sa sarili nitong kasakiman. Samantala, sa isang liblib na bahagi ng mansyon, mabilis na naglalakad si Tala pababa sa lumang bodega. Ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi na dahil sa kilig, kundi dahil sa isang masamang kutob matapos mapansin ang pagkawala ng susi sa kanyang bulsa. Nang marating niya ang pinto, nakita niyang nakabukas na ito. Pumasok siya at halos tumigil ang kanyang paghinga. Ang kanyang lihim na kanlungan ay naging isang sementeryo ng mga alaala. Ang mga canvas ay ginutay-gutay. Ang mga tubo ng pintura ay tinapakan at nagkalat ang mga kulay sa malamig na semento. Nawala ang lahat ng kanyang mga itinagong obra, maestrang pinagpuyatan ng ilang taon. Sa gitna ng pagkawasak, nakatayo si Trixie. Ang dalaga ay nakangiti, isang ngiting kasing talim ng patalim na handang pumatay. Sa kanyang kanang kamay ay hawak niya ang pinakahuling sketchpad ni Tala. Sa isang iglap, isang munting apoy ang nagliwanag mula sa hawak nitong lighter ng kanyang ama. Unti-unting inilapit ni Trixie ang apoy sa dulo ng papel. Ang amoy ng nasusunog na pangarap. Ang amoy ng nasusunog na pangarap ay mabilis na kumalat sa sikip ng lumang bodega. Sinasabayan ng mabilis at malupit na paglamon ng apoy sa mga tuyong canvas at papel. Ang mga kulay na pinaghirapan niyang itimpla sa loob ng 5 taon ay unti-unting naging itim na usok. Tumawa lamang si Trixie, isang tawang puno ng tagumpay at kasamaan, habang pinapanood ang pagkawasak ng nag-iisang mundo ni Tala. Hindi inalintana ni Tala ang init. Wala siyang pakialam sa panganib. Buong lakas siyang sumugod sa gitna ng nag-aalab na mga papel. Ginamit ang kanyang mga walang laban na kamay upang hawiin ang apoy. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang partikular na canvas sa pinakasulok, ang larawan ni Nanay Teresita na may maaliwalas na ngiti. Iyon ang kaisa-isang alaalang nagpapaalala sa kanya na minsan siyang minahal ng totoo. Pilit niyang hinila ang kuwadro,
Hindi pinansin ang matinding paghapdi ng kanyang mga palad na unti-unting napapaso sa pagdikit sa nagiinit na kahoy at natutunaw na pintura. Ang makapal na usok ay gumapang palabas ng pinto, umaagaw sa atensyon ng buong kabahayan. Mabilis na bumaba si Tirso. Nang makita niya ang apoy, hindi ang nag-aagaw buhay na mga pangarap ni Tala ang una niyang napansin, kundi si Trixie na mabilis na umarte. Pilit na umubo si Trixie, humawak sa kanyang lalamunan at nagtago sa likod ng haligi habang umiiyak. Tirso! Nabaliw na yata si Tala. Sinunog niya ang mga kalat niya para idamay tayo. Humahangos na sigaw ni Trinidad, nakasunod na bumaba. Agad na binalot ng yakap ang anak-anakan. Galing sa gitna ng usok, gumapang si Tala palabas. Yakap-yakap ang nasunog na gilid ng larawan ni Teresita. Ang kanyang mga kamay ay namumula at nagnunugat. Ang kanyang mukha ay puno ng uling at luha. Tumingala siya sa kanyang ama. Naghihintay ng kahit kaunting pag-aalala, kahit isang tanong kung ayos lang ba siya. Papa, siya po ang nagsunog. Basag at nahihirapang boses ni Tala, itinuturo ang nakangising si Trixie na nagtatago sa likod ni Tirso. Isang matalim na titig ang ibinato ni Tirso sa kanyang sariling dugo at laman. Wala kang kwenta. Baliw ka na nga. Papatayin mo pa kami sa loob ng sarili nating pamamahay. Bulyaw ng matanda, ang mga ugat sa leeg nito ay lumitaw sa matinding galit. Binuhat ni Tirso si Trixie upang ilayo sa usok. Hindi niya binigyan ng kahit isang sulyap ang nagdurugong mga kamay ng kanyang anak. Tinalikuran niya si Tala. Iniwan ang dalaga na nakaluhod sa malamig na semento habang unti-unting namamatay ang apoy sa kanyang likuran. Kasabay ng tuluyang pagkamatay ng natitirang pagmamahal niya para sa lalaking tinawag niyang ama. Naputol na ang huling hibla na nagdudugtong sa kanya sa pamilyang yon. Wala na siyang ama. Wala na siyang tahanan. Pagsapit ng umaga, ang malamig na hamog ay pumulupot sa nanginginig na katawan ni Tala habang naglalakad siya sa hindi pamilyar na kalsada. Wala siyang dalang kahit ano bukod sa sunog na canvas na mahigpit na nakadikit sa kanyang dibdib. Ang bawat paghakbang ay tila paglakad sa bubog, ngunit ang pisikal na pagod ay walang panama sa kirot ng kanyang mga paltos na namumutok sa bawat paggalaw ng kanyang daliri. Hanggang sa hindi na kinaya ng kanyang tuhod. Bumagsak siya sa harap ng isang saradong tindahan ng mga gamit sa pagpinta. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinihintay na lamang ang tuluyang pagdilim ng kanyang mundo. Ngunit isang pamilyar at mainit na presensya ang humarang sa sikat ng araw. Mabilis na lumuhod si Gabriel sa kanyang harapan. Ang mga mata ng binata, na sanay sa perpektong sining, ay napuno ng matinding pag-aalala nang makita ang wasak na kalagayan ni Tala. Walang maraming tanong, binuhat niya ang dalaga at isinakay sa kanyang sasakyan. Ang tahimik na biyahe ay nagdala sa kanila sa isang maaliwalas at ligtas na kondominium. Inihiga ni Gabriel si Tala sa malambot na sofa. Kumuha siya ng isang palanggana ng malinis at malamig na tubig, kasama ang isang malinis na tuwalya at gamot sa paso. Dahan-dahan siyang naupo sa sahig, kaharap ang nanginginig na dalaga. Hayaan mong tulungan kita, malumanay na bulong ni Gabriel. Maingat na inilubog ni Gabriel ang sugatang kamay ni Tala sa malamig na tubig. Ang bawat haplos ng binata ay puno ng pag-iingat. Tila bahawak niya ang pinakamahalagang piraso ng basag na baso na ayaw niyang lalong madurog. Ang kirot ng mga paso ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang ginhawa. Isang init na nagmula sa sinseridad ng taong gumagamot sa kanya. Hindi kinaya ni Tala ang bigat. Ang mga luhang 5 taon niyang pinipigilang bumagsak nang may makakita ay biglang nagunahan. Humagulhol siya. Ang buong katawan ay nayanig sa sakit ng pagkakaitakwil. Inilapag ni Gabriel ang gamot. Umusog siya palapit at marahang hinila si Tala patungo sa kanyang dibdib. Ipinatong ni Tala ang kanyang ulo sa balikat ng binata.
Ang mga luha niya ay bumasa sa mamahaling damit nito, ngunit walang pakialam si Gabriel. Ibinalot ng binata ang kanyang mga braso sa nanginginig na likuran ni Tala. Isang banayad na pagtapik ang kanyang ibinigay bilang sagot sa bawat hikbi ng dalaga. Sa pagitan ng kanilang mga paghinga, natagpuan ni Tala ang isang matibay na sandigan, isang pagmamahal na hindi mapanghusga at hindi nang hihingi ng kapalit. Nang medyo kumalma ang pag-iyak ng dalaga, inayos ni Gabriel ang nasunog na canvas ni Nanay Teresita. Binalot niya ito sa isang malinis at puting tela, itinuring itong isang mahalagang kayamanan. Tumingin siya sa mga mata ni Tala at ngumiti ng tipid. Huwag mong iyakan ang mga abong na iwan, Tala. Ang mga bagay na tinupok ng apoy ay nagsisilbing pataba lamang para makapagpatubo ka ng isang mas matibay at mas magandang puno. Isang mainit na kaba ang naramdaman ni Tala sa mga salitang iyon. Ngunit habang inilalapag niya ang kanyang paningin sa paligid ng tahimik na kwarto upang pakalmahin ang sarili, nahagip ng kanyang paningin ang isang nakataob na frame ng litrato sa ibabaw ng mesa ni Gabriel. Isang maliit na misteryo ang sumibol sa kanyang isipan. Bakit itinatago ng isang taong ganito? Kabuti ang isang mukha sa kanyang nakaraan. Habang nabubuo ang isang bagong simula para kay Tala sa loob ng ligtas na kanlungang yon, sa kabilang panig ng syudad, ang kasakiman ay nasa rurok na ng tagumpay. Nakaupo si Trinidad sa malambot na silya sa loob ng opisina ng kumpanya ng mga Balderrama. Ang kanyang mga labi ay nakapulupot sa isang nakakakilabot na ngiti, habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw. Sa ibabaw ng telepono, inililipat ang huling bilyong piso mula sa pondo ng korporasyon patungo sa isang lihim na account sa labas ng bansa. Walang kaalam-alam si Tirso na ang pinoprotektahan niyang pamilya ang siyang tuluyang uubos sa kanyang kapangyarihan. Ang tahimik na pag-ilaw ng screen na nagkumpirma sa matagumpay na pagnanakaw. Ang tahimik na pag-ilaw ng screen na nagkumpirma sa matagumpay na pagnanakaw ay naging mitsa ng isang magarbong pagdiriwang para sa mag-ina. Sa loob ng isang tanyag na hotel sa Makati, idinaraos ang pinakamalaking art auction ng taon. Nakatayo si Trixie sa gitna ng entablado, suot ang isang kumikinang na bestida na kasing halaga ng isang buhay, napapaligiran ng mga obrang inaangkin niyang kanya. Ang totoo, ang mga nakasabit na canvas ay ang mga pilit na ipinaguhit niya kay Tala sa loob ng madilim na bodega bago niya tuluyang sunugin ang lugar na yon. Umaapaw ang papuri mula sa mga pinakamayamang kolektor ng sining, at si Trixie ay lumalangoy sa atensyong hindi niya kailanman pinaghirapan. Ngunit ang huwad na kaligayahang iyon ay pansamantalang natigil nang marahang bumukas ang mabibigat na pintuang kahoy ng bulwagan. Lahat ng mata ay lumingon patungo sa pasukan. Pumasok si Tala. Wala na ang kupas at malaking uniforme ng tagalinis. Wala na ang mga mantsa ng alikabok sa kanyang pisngi. Suot niya ang isang simple ngunit napakapinong puting bestida na pinili mismo ni Gabriel para sa kanya. Ang kanyang buhok ay nakalugay, bumabagsak ng maayos sa kanyang mga balikat, nagpapalitaw sa kanyang likas na ganda na matagal na ibinaon ng mga Balderrama sa dilim. Hindi siya nag-iisa. Sa kanyang tabi ay naglalakad si Gabriel. Ang palad ng binata ay magalang at banayad na nakapatong sa likod ng baywang ni Tala. Ginagabayan siya ng may buong pag-iingat at pagmamalaki. Halos mabitawan ni Trinidad ang hawak na kupitan ng alak nang makita ang dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Tirso, hindi makapaniwala na ang babaeng naglalakad ng may ganoong klaseng dignidad ay ang anak na pinalayas niya lamang kamakailan ng walang dalang anuman. Nanigas naman ang panga ni Trixie sa matinding inggit habang pinagmamasdan ng atensyong pilit niyang ninanakaw ay kusang ibinibigay ng lahat kay Tala. Kalmadong naglakad sina Gabriel at Tala patungo sa unahan. Bawat hakbang ni Tala ay may kasamang panginginig mula sa loob, ngunit ang init mula sa kamay ni Gabriel na nakasuporta sa kanya
ay nagbibigay ng tapang na harapin ang mga taong sumira sa kanyang nakaraan. Inagaw ni Gabriel ang pansin ng mga kritiko at panauhin. Bilang isang tanyag na art curator, ang kanyang bawat salita ay may bigat. Lumapit siya sa pinakamalaking painting na nakadisplay at bumaling kay Trixie na ngayon ay pinagpapawisan ng malamig. Miss Trixie, bago simulan ang bentahan, maaari mo bang ipaliwanag sa amin ang kaluluwa ng obrang ito? Panimula ni Gabriel. Ang boses ay seryoso at walang bahid ng pagbibiro. Ang pagkakagamit ng siksik na dilaw sa ibabaw ng asul ay nangangailangan ng napakalalim na pag-unawa sa emosyon ng pag-asa sa gitna ng kalungkutan. Paano mo naiugnay ang personal mong karanasan sa ganitong kateknikal na hagod ng brush? Napaawang ang mga labi ni Trixie. Tumingin siya sa painting pagkatapos ay sa mga matang naghihintay ng kanyang isasagot. Ang kanyang lalamunan ay natuyo. Nagsimula siyang bumuo ng mga salita. Nagkakautal-utal, nagbibigay ng mababaw na paliwanag tungkol sa kalikasan na malayong malayo sa tunay na lalim ng sining na nakikita ng mga eksperto. Unti-unting napakunot ang noo ng mga kilalang kolektor. Ang hangin ng pagdududa ay nagsimulang mamuo sa buong silid. Mabilis na pumagitna si Trinidad. Ang mukha ay ipininta sa isang pekeng ngiti upang isalba ang anak. Masyado lamang pagod ang aking anak sa kanyang malikhaing proseso, Gabriel. Ang mga tunay na alagad ng sining ay minsan nauubusan ng salita dahil ang puso nila ang nagsasalita sa canvas. Isang magalang, ngunit nakakapasong ng ngiti ang isinukli ni Gabriel kay Trinidad. Kung gayon, hayaan nating ang kamay niya ang magsalita. Mula sa kanyang likuran, inilabas ng isang assistant ni Gabriel ang isang hindi pa tapos na canvas. Ang obrang iyon ay kinumpiska ni Gabriel mula sa art gallery bago pa man ito mailigpit. Ipinatong niya ito sa easel sa gitna ng entablado at inabutan ng isang basang brush si Trixie. Patunayan mo sa amin ang iyong henyo. Isang huling hagod lamang sa gitna ng obrang ito upang kumpletuhin ang komposisyon. Nanginig ang buong braso ni Trixie nang tanggapin niya ang brush. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na nakatayo sa harap ng bitayan. Sa ilalim ng mapanuring mata ng kanyang ama, ng mga mamamahayag, at nitala, idinampi niya ang brush sa canvas. Isang makapal, magulo, at napakagaspang na linya ang lumabas. Ang kulay ay hindi humalo, kundi sumira sa buong balanse at ganda ng sining. Umalingaw-ngaw ang mga halinghing ng pagkadismaya mula sa mga panauhin. Ang mga mahihinang bulungan ng pagkutya ay nagsimulang lumamon sa pagkatao ni Trixie. Ang kanyang mukha ay namula sa matinding kahihiyan habang mariing nakayuko. Ang pagbabalat kayo ay tuluyan ng gumuho. Sa gitna ng kaguluhang yon at ng patuloy na pagbaba ng tingin ng mga tao kay Trixie, hindi nakisali si Gabriel sa panunuya. Sa halip, iginala niya ang kanyang paningin hanggang sa matagpuan niya ang mga mata ni Tala. Doon, sa harap ng lahat ng taong umalipusta sa dalaga, iginawad ni Gabriel ang isang mabagal at punong-puno ng pagmamalaking pagtango. Isang simpleng kilos na tila nagsasabing, "Ito ang hustisya mo." Naramdaman ni Tala ang isang matinding pag-ikot sa kanyang tiyan, isang kilig na lumusaw sa lamig ng kanyang puso. Lihim siyang napangiti. Ang mga mata ay nagliliwanag dahil sa wakas, ang katotohanan ay may kakampi. Habang nagaganap ang pagbagsak ni Trixie sa loob ng maliwanag na bulwagan, sa labas ng malalaking salamin ng hotel, may isang lihim na sumasaksi sa iba pang kasalanan. Sa gitna ng mga anino ng hardin, isang estrangherong lalaki ang tahimik na nagmamasid gamit ang isang mahabang lente ng kamera. Nakatutok iyon hindi sa entablado, kundi sa isang madilim na pasilyo malapit sa banyo kung saan palihim na nag-uusap si Trinidad at isang kahina-hinalang lalaki. Nagpapalitan ng isang makapal na brown envelope. Ang sunod-sunod na pag-ilaw ng kamera ay kumukuha ng bawat ebidensya ng kanilang pagkakasala.
Sa kabilang banda ng bulwagan, napansin ni Tirso ang mahinang pagyanig ng kanyang telepono mula sa bulsa ng kanyang suit. Kumunot ang kanyang noo at mabilis na lumayo sa kumpol ng mga taong pinag-uusapan ang pagkabigo ng kanyang anak-anakan. Nang sagutin niya ang tawag, ang nagpapanik na boses ng tagapamahala ng kanyang bangko ang sumalubong sa kanya. Ipinagbigay alam nito na ang lahat ng pondo ng Korporasyong Balderrama ay simot na simot at ang mga natitirang account ay formal ng isinara ng gobyerno dahil sa mga ilegal na transaksyong nakapangalan sa kanya. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Tirso. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging halaya. Wala siyang lakas na sumagot habang ang mundo sa kanyang paligid ay nagsimulang gumuho. Ang tuloy-tuloy at nakakabinging patlang mula sa kabilang linya ng telepono. Ang tuloy-tuloy at nakakabinging patlang mula sa kabilang linya ng telepono ay naghudyat ng pagtatapos ng paghahari ni Tirso Balderrama. Ang dating matatag na pundasyon ng kanyang pagkatao ay gumuho sa isang iglap. Walang pag-aalinlangan siyang tumalikod sa gitna ng pagdiriwang. Hindi na inalintana ang mga mapanuring mata ng mga panauhin. Pilit niyang inihakbang ang kanyang mga nanghihinang tuhod palabas ng hotel. Ang marahas at mabilis na pag-arangkada ng kanyang sasakyan ay bumiyak sa lamig ng gabi. Habang nagmamaneho pabalik sa mansyon, ang kanyang isip ay naglalayag sa isang magulong dagat ng mga katanungan. Pag-akyat niya sa malawak na hagdanan ng kanyang tahanan, dumiretso siya sa pribadong opisina ni Trinidad. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas upang halongkatin ang mga nakakandadong drawer. Nagliparan ng mga papel sa sahig at doon, sa ilalim ng mga pekeng resibo, bumulaga sa kanya ang katotohanan, mga patunay ng pekeng pirma sa mga papeles ng paglilipat ng ari-arian at ang mga malalaking halaga ng salaping ipinadala sa mga lihim na bank account sa ibang bansa. Natigilan si Tirso. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang manipis na papel na naglalaman ng katibayan ng kanyang katangahan. Ang malamig na pagbukas ng pinto ay nagpabalik sa kanyang ulirat. Pumasok si Trinidad. Wala na ang maamong ngiti at huwad na pag-aalala na palagi nitong suot. Ang kanyang ayos ay perpekto. Hawak ang isang mamahaling bag at ang kanyang mga mata ay nanlalamig na tila tumitingin sa isang estranghero. Bakit mo ginugulo ang mga gamit ko? Malamig at puno ng pagmamataas na tanong ni Trinidad, hindi man lang nagulat sa nadatnan. Tumingala si Tirso. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit at panlulumo. Iniharap niya ang mga papel. Ano ito, Trinidad? Limas na ang kumpanya. Pinagnakawan mo ako habang nakatalikod ako. Binigay ko sa inyo ang lahat. Bakit mo ginawa ito? Isang matunog at nakakapasong tawa ang pinakawalan ni Trinidad. Naglakad siya palapit. Ang mga takong ng kanyang sapatos ay matapang na pumapalo sa sahig na marmol. Oh, Tirso, hanggang ngayon ba naman ay ganyan ka katanga? You really thought I loved you? Ang isang matandang tulad mo na walang ibang alam kundi ang magyabang? Ginamit lang kita. You were so easy to manipulate. Isang patak lang ng luha ko, ibinibigay mo na ang buong tiwala mo. At ang pinakanakakatawa, mas naniwala ka sa akin kaysa sa sarili mong dugot laman. Bago pa man makasagot si Tirso, marahas na bumukas ang pinto. Pumasok si Trixie na umiiyak. Ang pampaganda ay buong-buong kumalat sa kanyang mukha dahil sa matinding kahihiyan sa ginanap na art auction. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit at paninisi. Mommy, we need to leave. Sira na ako. Sirang-sira na ang pangalan ko sa buong industriya dahil sa babaeng iyon. Humagulhol si Trixie. Hindi napapansin ang presensya ng nakatayong si Tirso sa gilid. Paano na tayo ngayon? Ginawa ko ang lahat ng gusto mo. Sinunod ko ang lahat ng plano mo para magmukhang baliw si Tala. Pilit na pinakalma ni Trinidad ang anak, ngunit masyado ng balisa si Trixie. Ano o pong ikakalma ko? Kung mawalan tayo ng pera, wala na tayong pupuntahan. Gaya ng ginawa ko 5 taon na.
Ang nakakalipas nang utusan mo akong itago ang pamanang diamanteng kwintas sa bulsa ko, ginawa ko iyon para mapalayas yung matandang yaya dahil iyon ang utos mo. Tapos ngayon, matatalo lang tayo? Tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng silid. Ang hangin ay naging kasing bigat ng tingga. Nanlaki ang mga mata ni Tirso. Ang mga salitang lumabas sa bibig ni Trixie ay naging malalaking bato na dumagan sa kanyang lalamunan. Sinasakal siya hanggang sa mawalan siya ng hininga. Sa isang iglap, bumalik ang kanyang diwa sa gabing iyon. Ang malakas na buhos ng ulan, ang nanginginig na katawan ni Tala habang nakaluhod sa sahig at nagmamakaawa, ang maamong mukha ni Teresita na tahimik na tinanggap ang paratang, at ang sarili niyang kamay na walang awang sumampal sa kaisa-isa niyang anak. Ang mga alaalang iyon ay parang mga patalim na paulit-ulit na humihiwa sa kanyang dibdib. Pinili niyang itakwil ang kanyang tunay na pamilya para protektahan ang mga taong mismong nagbabaon sa kanya sa hukay. Totoo ba? Basag at nanginginig ang boses ni Tirso. Tumingin siya kay Trinidad, naghahanap ng pagtanggi, ngunit wala. Oo, nakangising sagot ni Trinidad habang inaayos ang kwelyo ng kanyang mamahaling coat. Ako ang nagplano ng lahat. Ako ang naglagay ng kwintas sa kwarto ko. Ako ang nag-utos na sunugin ang mga kwadro ng anak mong baliw. At alam mo kung ano ang masakit, Tirso. Hinayaan mo akong gawin iyon. You destroyed your own daughter because of your pathetic pride. And now, you have nothing. Isang matinding kirot ang sumabog sa kaliwang bahagi ng dibdib ni Tirso. Parang may isang malaking kamay na pilit pinipiga ang kanyang puso. Napakapit siya sa gilid ng mesa. Ang kanyang paghinga ay naging maikli at mabigat. Namutla ang kanyang buong mukha at ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Bumagsak ang kanyang mabigat na katawan sa malamig na sahig na marmol. Isang matinding atake sa puso ang tuluyang nagpabagsak sa hari ng mga Valderrama. Ang kalahati ng kanyang katawan ay agad na namanhid. Hindi siya makapagsalita. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling dilat, puno ng pagsisisi at matinding pagdurusa. Habang nakahiga siya roon at naghihingalo, ang nanginginig niyang mga daliri ay pilit na gumagapang sa malamig na sahig. Sa ilalim ng mabigat na mesa, may isang lumang litrato na matagal nang inalikabok. Isang kapirasong papel kung saan nakangiti siya habang buhat ang batang si Tala. Pilit niya itong inabot, sinusubukan na muling maramdaman ang init ng nakaraan. Ngunit ang kanyang kamay ay tuluyan ng nawalan ng lakas, naiwang nakabitin malapit sa litrato. Hindi kailanman mararating ang kapatawaran na pilit niyang inaabot. Sa kabilang dako ng malawak na syudad, malayo sa gulo ng mansyon, nakaupo si Gabriel sa loob ng kanyang tahimik at maaliwalas na opisina. Sa ibabaw ng kanyang malinis na mesa ay nakapatong ang isang makapal na brown envelope na kani-kanina lamang ay iniabot ng isang pinagkakatiwalaang pribadong investigador. Dahan-dahan niyang binuksan ang unang pahina ng dokumento. Kumunot ang kanyang noo at ang kanyang mga mata ay nanliit sa seryosong pag-iisip habang binabasa ang isang pangalan sa lumang testamento na matagal na niyang hinahanap. May mas malalim pang lihim na nag-uugnay sa nakaraan ni Tala na higit pa sa inaakala niya. Nabalik lamang ang buong atensyon sa madilim na mansyon nang magsimulang gumaralgal mula sa malayo ang nakakabinging panaghoy ng sasakyan ng pagamutan. Ang mga matataas na tono nito ay pumunit sa katahimikan ng gabi, hudyat ng isang buhay na nag-aagaw hininga. Ngunit sa loob ng opisina, hindi man lang lumingon si Trinidad upang tulungan ang kanyang asawa. Malamig at walang emosyon niyang hinila ang kanyang mabigat na maleta. Walang pakundangang humakbang ang kanyang sapatos palampas sa nanginginig na katawan ni Tirso. Tuloy-tuloy siyang naglakad palabas kasama si Trixie. Iniiwan ng lalaking nagbigay sa kanila ng lahat upang mamatay ng mag-isa sa dilim. Ang matalim na pagsara ng pinto, ang tanging naging pamamaalam.
ang nakakapasong tunog ng sirena na unti-unting lumalapit. Wala na po kayong naiwang pera o ari-arian sa ilalim ng inyong pangalan, Don Tirso. Ang mansyon at ang kumpanya ay formal ng kinuha ng bangko upang pambayad sa inyong mga utang. Ang boses ng pampublikong abogado ay parang malamig na hanging umihip sa loob ng maingay at masikip na silid ng ospital. Nakahiga si Tirso sa isang kalawangin at manipis na kama, napapaligiran ng mga estrangherong may sakit na paulit-ulit na umuubo at nag-uusap ng malakas. Ang amoy ng matapang na sabon at pawis ng maraming tao ay sumasakal sa kanyang ilong. Dati siyang natutulog sa pinakamalambot na kutsyon sa Makati. Ngunit ngayon, bawat kanto ng kanyang katawan ay sumasakit mula sa matigas na higaan. Ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan ay naging parang bato. Mabigat, walang pakiramdam, at hindi niya maigalaw kahit anong pilit niya. Nanatiling nakapikit si Tirso. Ang balita ng abogado ay hindi na nagdulot ng gulat sa kanya, bagkus ay isang matinding pagtanggap sa bagsik ng karma. Umalis na ang mag-ina niya patungo sa ibang bansa, kasama ang lahat ng perang pinaghirapan niya. Iniwan siyang nag-iisa sa dumi, tumpak na tumpak sa kung paano niya iniwan si Tala at si Teresita noon. Naramdaman niya ang unti-unting pagtulo ng mainit na luha mula sa kanyang kanang mata, bumabagsak sa lukot na una ng pampublikong ospital. Lumapit ang isang babaeng volunteer at dahan-dahang inilapag ang isang mangkok ng matabang na lugaw sa maliit na mesa sa tabi ng kanyang kama. Walang kahit anong sahugang lugaw, puti at malabnaw. Tinitigan ni Tirso ang pagkain. Bigla niyang naalala ang isang gabi sa mansyon, kung kailan hinampas niya ang kutsara mula sa kamay ni Tala at pinapanood ang anak na pulutin ang natapong pagkain sa sahig habang umiiyak. Ang pait ng alaala ay mas lalong nagpabigat sa kanyang lalamunan. Ginamit niya ang kanyang kanang kamay na nanginginig upang hawakan ang kutsara. Sa bawat pagsubo niya ng matabang na lugaw, tila ba lumulunok siya ng mga piraso ng bubog. Bawat lunok ay may kasamang pagsisisi. Bawat pumatak na luha ay nagbibigay ng alat sa pagkain na nararapat lamang sa isang amang nagpabaya. Nang dumaan ang isang nurse upang tingnan ang kanyang swero, may iniwan itong lumang pahayagan sa ibabaw ng kanyang higaan. Bahagyang ginalaw ni Tirso ang kanyang ulo upang basahin ang nakasulat. Doon sa gitna ng pahina, nakita niya ang isang pamilyar na pangalan na nagpatigil sa pagdaloy ng kanyang dugo. Isang artikulo tungkol sa misteryosong pintor na si Tala Valderrama na nagwagi ng unang parangal sa pamamagitan ng obrang pinamagatang luha ng pipi. Nakalagay sa papel ang larawan ng isang magandang sining. Isang larawan ng isang babaeng umiiyak, ngunit walang boses. Ang mga mata ay nagsasalita ng matinding sakit. Kahit walang litrato ni Talaron, alam ni Tirso na iyon ang kanyang anak. Ginamit ng anak niya ang sakit upang bumuo ng kagandahan, habang siya naman ay gumamit ng kapangyarihan upang bumuo ng pagkawasak. Ginamit ni Tirso ang kanyang kanang kamay na gumagana upang haplusin ang pangalan ng kanyang anak sa lukot na papel. Buong ingat niya itong hinawakan. Tila ba matutunaw ang pangalan ni Tala kung lalakasan niya ang diin. Isang pakiramdam ng matinding pagmamalaki ang bumalot sa kanya, ngunit mabilis itong pinalitan ng matinding kahihiyan. Anong karapatan niyang maging masaya kung siya ang dahilan ng mga luhang ipininta ng kanyang anak? Habang lumalalim ang gabi, ang katahimikan sa loob ng pasilidad ay paminsan-minsang pinuputol ng ungol ng mga may sakit at mahinang buhos ng ulan sa labas ng bintana. Ang mga nurse at doktor ay abala sa ibang pasyente. Walang nagbabantay kay Tirso. Ngunit sa halip na tuluyang sumuko sa pagod, may nag-alab na matinding pagnanais sa dibdib ni Tirso. Hindi niya kayang tapusin ang lahat nang hindi man lamang nasasabi ang kanyang paghingi ng tawad sa 2 taong labis niyang nasaktan. Sa kabila ng kanyang panghihina, pilit niyang itinulak ang sarili upang makaupo.
Dahan-dahan niyang inalis ang swero sa kanyang kamay, pinipigilan ng kirot, habang binabaliwala ang bahagyang pagdurugo mula sa maliit na sugat. Ang tanging laman ng kanyang isip ay ang makalapit at maitama ang mga pagkakamaling matagal niyang pinagsisihan. Ibinaba niya ang kanyang paa sa malamig na sahig. Bawat galaw ay isang matinding pagdurusa. Ang kanyang paralisadong binti ay kinaladkad niya ng may buong pagsisikap. Isinuot niya ang manipis na tsinelas na yari sa goma. Sa pamamagitan ng pagkapit sa mga gilid ng kama at pader, dahan-dahang kinaladkad ni Tirso ang kanyang katawan palabas ng pinto. Ang pasilyo ay madilim at malamig. Wala siyang dalang kahit ano maliban sa manipis na damit ng ospital na pinalipad ng hangin mula sa bukas na bintana. Ang kanyang layunin ay malinaw, kahit na ang bawat paghakbang ay tila pagputol sa kanyang mga buto. Kailangan niyang hanapin si Tala. Kailangan niyang hanapin si Teresita. Kahit na ang ibig sabihin nito ay ang huling paghinga niya sa gitna ng malupit na lansangan. Nabalik lamang ang kanyang ulirat sa realidad nang mahawakan niya ang malamig na hawakan ng pinto palabas ng gusali. Lumabas siya sa pinto ng ospital. Sinalubong ang malamig at madilim na kalsada na tila walang katapusan. Ang bawat hakbang ng pagkaladkad ng paa sa basang simento. Ang bawat hakbang ng pagkaladkad ng paa sa basang simento ay tila isang mahaba at matulis na pako na ibinabaon sa talampakan ni Tirso. Ang mga iskinita ng estero na minsan niyang pandirihan at tawaging pugad ng mga patapon ay siya ngayong nagiging saksi sa kanyang pagbagsak. Malagkit ang putik, humahalo sa amoy ng nabubulok na basura at usok mula sa mga uling ng maliliit na ihawan. Bawat tao na kanyang madaanan ay sinusuklian siya ng nagtatakang tingin. Wala na ang Don Tirso na kinatatakutan at ginagalang. Siya ngayon ay isang hamak na matandang pulubi, suot ang maruming damit ng ospital, nanginginig sa lamig, at umaasa sa awa ng mga taong minsan niyang itinuring na dumi sa lipunan. Ginamit niya ang natitirang lakas upang ibuka ang kanyang bibig. Ang kanyang dila ay mabigat at halos hindi maikumpas ng maayos dahil sa epekto ng stroke. Teresita, kilala niyo ba? Si Teresita. Ang kanyang tinig ay basag at garalgal, isang desperadong pagsamo na mabilis na nilamon ng ingay ng paligid. Mula sa isang madilim na kanto, isang grupo ng mga lalaking lasing ang nagtatawanan habang nag-iinuman. Hindi sinasadyang nabunggo ng nanghihinang katawan ni Tirso ang isa sa kanila. Isang malakas na tulak ang iginanti ng lalaki. Ang mabigat na pagbagsak ng katawan ni Tirso sa maitim at mabahong kanal ay nagdulot ng pagtalsik ng putik sa kanyang buong mukha at damit. Umaasa ang mga nakasaksi na siya ay magagalit o lalaban, ngunit nakadapa lamang ang matanda sa malamig na tubig. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at kinagat ang kanyang panginginig na labi. Hindi siya lumaban. Tinanggap niya ang pananakit at kahihiyang ito bilang parusa ng langit sa lahat ng kalupitang ginawa niya sa kanyang sariling dugo at laman. Habang pilit niyang itinataas ang kanyang sarili mula sa putikan, isang magaspang, ngunit mainit na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Isang matandang babaeng naglalako sa kalye ang lumapit sa kanya. Walang pandidiri itong nag-abot ng isang mainit na nilagang kamote. Nang maramdaman ni Tirso ang init ng pagkain sa kanyang nanginginig na palad, tuluyan nang gumuho ang huling pader ng kanyang pagmamataas. Ang matandang lalaking sanay na pinagsisilbihan ng mga nakaunipormeng katulong na kailanman ay hindi humawak ng sariling pinggan, ay yumuko at humagulhol sa harap ng isang tindera. Salamat po. Ang garalgal niyang bulong kasabay ng pagtulo ng masaganang luha na humalo sa putik sa kanyang pisngi. Ngumiti ang tindera at itinuro ang dulo ng makipot na eskinita. Sa di kalayuan, sa ilalim ng mga lumang bubong na yero, may isang pamilyar at masayang koro ng mga inosenteng bata na nag-aagaw sa katahimikan ng malungkot na lugar.
Dahan-dahang kinaladkad ni Tirso ang kanyang sarili, patungo roon hanggang sa maaninag niya ang isang simpleng karatula na gawa sa kahoy. Nakaukit doon ang mga salitang nagpahinto sa pagtibok ng kanyang puso. Paaralan ng sining ni Tala. Ngunit bago pa man siya makalapit sa bakod, sa kabilang dulo ng eskinita ay may isang itim at mamahaling sasakyan ng tahimik na nakaparada sa gilid ng madilim na kalsada. Ang makapal na tint ng salamin ay nagtatago sa figura ng isang taong kanina pa matamang nagmamasid sa bawat pagdurusa at pagkaladkad ng matanda. Wala itong ginagawang hakbang upang tulungan o pigilan siya. Tila ba pinapanood lamang ang isang kinakailangang proseso ng pagbabayad utang na dapat pagdaanan ng isang makasalanan. Nakakapit na si Tirso sa kinalawang na bakal ng bakod. Sumilip siya sa maliliit na puwang ng rehas. Sa loob ng simpleng silid, nakita niya si Teresita na masayang nag-aabot ng mga kulay sa mga batang nakangiti. At sa gitna nila, naroon si Tala. Nakasuot ng payak na damit, mabilis at malaya ang galaw ng kanyang mga kamay habang gumuguhit sa malaking canvas at sabay na nagtuturo sa mga bata. Ang kanyang anak ay tila nagliliwanag. Parang isang bituing sa wakas ay nakahanap ng sariling langit matapos ang mahabang panahong nakakulong sa dilim. Naramdaman ni Tirso ang mabigat na pagkirot sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang itinaas ang nag-iisang kamay, nakayapan niyang igalaw at marahang pinahid ang putik sa kanyang mukha. Wari, sinusubukang itago ang emosyon na matagal niyang kinimkim. Kinuskos niya ito ng kinuskos kahit pa magasgasan ng kanyang balat at mapuno ng dumi ang kanyang mga kuko. Natatakot na baka sa oras na makita siya ng kanyang anak ay mandiri ito at matakot sa kanyang nakapangingilabot at maduming anyo. Gusto niyang maging malinis kahit sa huling pagkakataon sa paningin ni Tala. Ang ulan ay muling nagsimulang bumuhos, naghuhugas sa kanyang mga kamay, ngunit pinatitindi ang ginaw sa kanyang nanginginig na buto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napatigil si Tala sa pagpinta. Tila may isang hindi nakikitang puwersa na tumawag sa kanyang kaluluwa. Itinaas niya ang kanyang paningin mula sa canvas at dahan-dahang lumingon patungo sa lumang bintana ng silid-aralan. Ang mga nagtatanong na mata ng dalaga ay tumagos sa manipis na kurtina ng ulan at sa isang mabilis na sandali, nagtama ang kanilang mga paningin. Patawad, Tala. Patawarin mo ang iyong ama. Ang boses na dati ay nagpanginginig sa buong mansyon sa takot ay isa na lamang na ngayong mahinang bulong na halos malunod sa hagupit ng ulan. Nadulas ang hawakan ng brush mula sa mga daliri ni Tala, dahan-dahang bumulusok patungo sa sahig at nag-iwan ng isang mantsa ng matingkad na lila sa paanan ng kanyang isl. Ang koro ng tawanan ng mga bata sa loob ng silid-aralan ay tila biglang huminto sa kanyang pandinig. Pinalitan ng isang nakakabinging ugong ng dugo sa kanyang mga tilinga. Ang hangin sa kanyang paligid ay naging kasing lamig ng yelo. Nanigas ang kanyang mga binti, hindi makagalaw, habang ang kanyang paningin ay nakapako sa aninong basa at luma na nakakapit sa kinalawang na bakod sa labas. Nakilala niya ang mga matang yon. Ang mga matang dati ay puno ng mapanghusgang puot at malamig na pagmamataas. Ngayon ay nanlalabo na sa pagluha at panginginig. Mabilis na napansin ni Teresita ang biglang pananahimik ng kanyang alaga. Sumunod ang kanyang tingin sa direksyon ng bintana. Isang maikling singhap ang kumawala sa kanyang mga labi nang makilala ang taong nasa labas. Sa halip na sumigaw o magalit, ang matandang si Teresita ay dahan-dahang naglakad patungo sa sulok. Kinuha ang isang lumang payong na may kaunting butas at mabilis na lumabas ng pinto. Ang kabutihan ng puso ng matanda, ang uri ng habag na kailanman ay hindi naintindihan ng mga Valderrama, ay muling nagliwanag. Iniladlad niya ang payong sa ibabaw ng nanginginig na katawan ni Tirso. Pinoprotektahan ang kanyang dating amo mula sa malupit na ulan.
Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa payong ay lumilikha ng isang malungkot na ritmo sa katahimikan ng eskinita. Ang kabalintunaang ito, ang biktima na siyang nagbibigay ng silong sa kanyang nangapi, ay naging isang matalim na kutsilyo na tuluyang bumasag sa natitirang lakas ni Tirso. Nawalan ng balanse ang matanda. Ang kanyang paralisadong binti ay tuluyang bumigay at sa isang iglap, bumagsak ang kanyang katawan sa gitna ng malapot at itim na putikan sa harap ng bakod. "Patawad, patawarin niyo ako." Ang garalgal at halos hindi maintindihang sambit ni Tirso. Ang kanyang mukha ay sumubsob sa putik. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi ng matinding pagsisisi. Pinilit niyang iangat ang kanyang ulo upang tumingin sa pintuan kung saan dahan-dahang lumalabas si Tala. "Tala, anak, patawad." Huminto si Tala sa may hagdanan. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila nagpapaalala sa kanya ng gabi kung kailan siya pinalayas. Nararamdaman niya muli ang hapdi ng sampal sa kanyang pisngi noong gabi ng trahedya. Naalala niya ang tunog ng pagkapunit ng kanyang mga canvas sa ilalim ng mamahaling sapatos ng lalaking ito. Isang bahagi ng kanyang puso ang sumisigaw ng katarungan. Nahayaan ng lalaking ito na mabulok sa putik gaya ng ginawa nito sa kanyang buhay noon. Ngunit habang tinititigan niya ang tumpok ng dumi at panghihina na nasa kanyang harapan, ang galit ay unting nilamon ng isang matinding awa. Ang makitang wasak ang taong nagwasak sa iyo ay hindi pala nagbibigay ng tamis ng tagumpay, kundi isang mapait na lasa ng pait. Isang pamilyar na init ang dumampi sa kanyang balikat. Si Gabriel. Dumating ang binata mula sa kanyang sasakyan. Mabilis na hinubad ang kanyang trench coat at maingat na ipinatong ito sa mga basang balikat ni Tala. Ang presensya ni Gabriel ay naging isang pader na humaharang sa lamig. Nagbibigay kay Tala ng lakas na kailangan niya upang hindi tuluyang gumuho ang kanyang emosyon. "You don't have to do anything you're not ready for." Mahinang bulong ni Gabriel sa kanyang tabi. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig ng may halong lungkot at babala kay Tirso. "I'm here, Tala. Hindi kita iiwan." Huminga ng malalim si Tala. Ang kanyang dibdib ay sumisikip sa bawat paghinga. Humakbang siya pababa ng hagdan, dahan-dahan. Tila bawat baitang ay isang taon ng pagdurusa na kanyang nilalagpasan upang harapin ang nakaraan. Nang makarating siya sa harap ng kanyang ama, huminto siya. Nakita niya ang mga daliri ni Tirso na pilit na kumakapit sa putikan, sinusubukang abutin ang dulo ng kanyang tsinelas. Ang dating makapangyarihang Don Tirso Valderrama ay isa na lamang basahang pinulot sa kalsada. Dahan-dahang yumuko si Tala. Ang kanyang nanginginig na kamay ay dahan-dahang bumaba, lumalapit sa balikat ng kanyang amang puno ng dumi at pagsisisi. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Ang tanging tunog na naririnig ay ang mabilis na pagtibok ng puso ni Tala at ang malalalim na hikbi ni Tirso na humahalo sa buhos ng ulan. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakalutang sa ibabaw ng balikat ng kanyang ama. Ilang milimetro na lamang ang layo mula sa isang malaking pagpapasya. Lilingon ba siya at papasok muli sa maliwanag na silid? O hahayaan niyang dumiin ang kanyang palad upang iangat ang lalaking kailanman ay hindi siya tinulungan noong siya ang nasa putikan? Hanggang kailan nga ba dapat manatiling bilanggo ang isang anak sa mga sugat ng kahapon bago tuluyang yakapin ang liwanag ng pagpapatawad? Hindi kaagad ibinaba ni Tala ang kanyang kamay upang dapuan ng balikat ng kanyang ama. Sa halip, hinayaan niyang manatiling nakalutang ang kanyang palad sa gitna ng malamig na hangin at buhos ng ulan. Tinitigan niya ang bawat butil ng tubig na dumadaloy sa maruming buhok ni Tirso, pabababa sa kanyang mukhang puno ng putik at pagsisisi. Sa loob ng 5 taon, ang bawat gabi ni Tala ay binalot ng katahimikan at mga tanong na walang kasagutan. Ngayon,
Ang bawat salitang kanyang ikinulong sa kanyang dibdib ay tila nag-uunahang kumawala, hindi sa paraang pasigaw, kundi sa isang boses na kasing lamig at kasing talim ng yelo. Naramdaman niyo ba ang lamig, Papa? Ang mahinang panimula ni Tala, ang kanyang boses ay hindi nanginginig sa galit, kundi sa bigat ng mga alaala. Hindi ang lamig ng ulan na ito, kundi ang lamig ng gabing pinalayas niyo ako. Noong gabing mas pinili niyo ang kasinungalingan kaysa sa katotohanang nakasulat sa aking mga mata. Noong mga sandaling ang tanging hiling ko lang ay isang yakap, pero sampal ang ibinigay niyo sa akin. Napayuko ng lalo si Tirso. Ang bawat salita ng kanyang anak ay parang latigo na humahagupit sa kanyang sugatang kaluluwa. Wala siyang magawa, kundi ang tumango sa gitna ng kanyang mga hikbi. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa maputik na lupa. Tila ba gusto niyang lamunin na lamang siya ng kalsada sa tindi ng kahihiyang nararamdaman. Sa loob ng 5 taon, nakalimutan ko na kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng pamilya. Patuloy ni Tala, ang kanyang paningin ay nakapako sa kawalan. Binuo ko ang aking sarili mula sa mga piraso ng basag na sining na inapakan niyo. At ngayon, narito kayo, humihingi ng patawad. Paano ko ibibigay ang isang bagay na kinuha niyo sa akin noong gabing isinara niyo ang pinto ng mansyon? Sa gitna ng kanyang paghihirap, dahan-dahang ginalaw ni Tirso ang kanyang kanang kamay na nanginginig. Inabot niya ang loob ng kanyang basang damit ng ospital at inilabas ang isang maliit at kuping-kuping na papel. Maingat niya itong inilatag sa ibabaw ng kanyang palad, pinoprotektahan mula sa ulan. Iyon ay ang isang lumang larawan, isang mantsadong sketch na iginuhit ni Tala noong siya ay 7 taong gulang pa lamang. Isang larawan ng isang amang nakangiti, may hawak na bola, at nakatingin sa kanyang anak ng may pagmamahal. Ang mga kulay ay naglaho na dahil sa tubig at katandaan, ngunit ang mga linya ng pag-asa ng isang bata ay naroon pa rin. Ito ang tanging itinago ko. Ang garalgal na sambit ni Tirso, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ito ang nagpapaalala sa akin na minsan, naging mabuting ama ako bago ako nabulag ng aking sariling kapalaluan. Napatigil ang tibok ng puso ni Tala nang makita ang papel. Ang bawat hibla ng kanyang galit ay tila unt-unting nilulusaw ng kapirasong alaala na yon. Ang pader na binuo niya sa kanyang puso sa loob ng 5 taon ay nagsimulang magkaroon ng mga lamat. Sa kabila ng lahat ng sakit, ang batang nasa loob ni Tala ay muling nagparamdam. Ang batang uhaw sa pagkilala ng kanyang ama. Marahang lumapit si Gabriel sa likuran ni Tala. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang presensya ay nagsilbing isang matibay na haligi na sumusuporta sa dalaga. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Tala at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Isang tahimik na paraan ng pagsasabing hindi siya mag-iisa sa pagharap sa desisyong ito. Ang init ng palad ni Gabriel ay nagbigay ng sapat na lakas kay Tala upang muling huminga ng malalim. Sa kabilang dulo ng kalsada, ang katahimikan ng gabi ay biglang pinuputol ng tunog ng mabilis na pag-ikot ng mga gulong sa basang kalsada. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang magliwanag sa gilid ng eskinita. Isang sasakyan ng pulis ang huminto ng mabilis sa tapat ng paaralan ng sining. Ang malakas na tunog ng pagsara ng mga pintuan ng sasakyan ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. 2 opisyal ng pulis ang mabilis na bumaba. Ang kanilang mga bota ay lumilikha ng mabibigat na yabag sa gitna ng ulan. Lumapit sila kay Gabriel at Tala, ngunit ang kanilang pakay ay hindi si Tirso. Ang isa sa mga pulis ay may hawak na radyo at nag-uulat ng isang mahalagang balita tungkol sa isang operasyon sa hangganan ng bansa. Nahanap na po namin sila, ang maikling pahayag ng pulis habang nakatingin sa mga dokumentong hawak ni Gabriel. Nahuli na ang maginang Trinidad at Trixie Valderrama
habang sinusubukang tumakas palabas ng bansa. Ang balitang iyon ay tila isang huling hudyat ng katapusan ng mga anino sa buhay ni Tala. Ngunit sa gitna ng tagumpay ng katarungan, ang tanging narinig ni Tala ay ang mahinang panaghoy ng kanyang ama na nakasubsob pa rin sa putikan. Tila wala nang pakialam sa mundo kundi ang makuha ang kapatawaran ng kanyang anak. Ang matalim na tunog ng sirena na unti-unting nawawala sa malayo. Ang matalim na tunog ng bakal na naglalapat sa mga pulso ni Trinidad ay nagsilbing huling tuldok sa kanyang mahabang kasaysayan ng kasinungalingan. Sa gitna ng masukal at madilim na daungan, kung saan ang amoy ng luma at kalawang na barko ay humahalo sa alat ng dagat, nagtapos ang marangyang panaginip ng mag-ina. Ang ulan ay walang awaring humahagupit sa kanila. Tila ba nakikigulo sa kaguluhang namamayani sa pagitan ng mag-ina. "Mami, kasalanan mo ito. Sabi mo magiging maayos ang lahat. Sabi mo hindi tayo mahuhuli." Ang histerikong panunumbat ni Trixie habang ang kanyang mamahaling bestida ay puno na ng dumi at mantsa ng langis mula sa semento ng pantalan. Humagulhol siya. Ang bawat hikbi ay tila pag-amin ng kanyang sariling pagkatalo. Wala na ang kislap ng kanyang mga mata, pinalitan ng matinding takot habang nakatingin sa mga opisyal na nakapaligid sa kanila. Isang mapait na tingin lamang ang ibinigay ni Trinidad sa kanyang sariling anak. Ang babaeng dati ay naglalakad ng may mataas na noo sa Makati ay nakaluhod na ngayon sa basang simento. Ang kanyang mga kamay na dati ay pinalalamutian ng mga mamahaling hiyas ay nakakulong na sa malamig na posas. Sa huling pagkakataon, bago siya isakay sa sasakyan ng pulis, nahagip ng kanyang paningin ang kanyang refleksyon sa isang malaking bunggo ng tubig. Nakita niya ang isang matandang babaeng wasak, hapo, at tila isang pulubi sa sarili niyang anyo. Ang mismong hitsurang ipinandidiri niya noon kay Teresita. Ang hustisya ng langit ay hindi nagmamadali, ngunit ito ay laging tumpak sa kanyang pagdating. Pabalik sa paaralan ng sining ni Tala, ang balitang ito ay dahan-dahang pumasok sa pandinig ni Tala mula sa mga opisyal na naroroon. Isang malalim at mahabang buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Tila may isang napakabigat na bato na nakadagan sa kanyang puso sa loob ng maraming taon ang biglang naalis. Ang mga aninong pilit na humahabol sa kanya ay naglaho na sa ilalim ng liwanag ng katotohanan. Lumapit si Gabriel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim na pakikiramay at paghanga. Hinawakan niya ang siko ni Tala. Dahan-dahan siyang inilayo sa gitna ng kaguluhan upang bigyan ng pagkakataong makahinga sa isang tahimik na sulok ng silid-aralan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Gabriel ang isang malinis at puting sobre na naglalaman ng testamento ng ina ni Tala. "May gusto akong ipakita sa iyo, Tala." Ang mahinang wika ni Gabriel, ang boses ay puno ng init. "Ito ang huling habilin ng iyong ina na sadyang itinago ni Trinidad sa loob ng maraming taon. Hindi lamang ito tungkol sa mga ari-arian o pera. Ito ay tungkol sa iyo." Nanginginig ang mga daliri ni Tala nang buksan niya ang papel. Sa gitna ng malinis na sulat kamay ng kanyang ina, nabasa niya ang mga salitang nagpaluha sa kanya ng masagana. Isang pangako ng pagmamahal na nagsasabing kahit ano pa ang mangyari, ang kanyang sining ang magiging gabay niya sa mundo. Ang liham ay nagsilbing huling piraso ng puzzle na bumuo sa kanyang pagkatao. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Tala na siya ay sapat, na siya ay mahal, at na ang kanyang buhay ay may layunin. Napatingin si Tala kay Gabriel at sa gitna ng mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hinawakan niya ang kamay ng binata. Pinagsalikop ang kanilang mga daliri bilang pasasalamat sa pagiging kalasag nito sa gitna ng bagyo. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin.
isang pangako ng bagong simula na wala ng bahid ng nakaraan. Ngunit ang katahimikang yon ay biglang naputol ng isang malakas at nakakayanig na tunog ng makina ang narinig mula sa labas ng bakod. Ang mga bata ay nagsimulang matakot at magtago sa likod ni Teresita. Ang pag-ikot ng malalaking gulong ng isang bulldozer ay nagpahinto sa paghinga ng lahat. Mabilis na lumabas si Gabriel at Tala. Doon, sa tapat ng kanilang munting paaralan, nakatayo ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng uniforme ng isang malaking korporasyon. Isang lalaking may hawak na megaphone ang nagsimulang magsalita. Ang boses ay matigas at walang pakiramdam. Lahat ng naririto, kailangan nyo nang lisanin ang lugar na ito. Ang lupang kinalalagyan nyo ay pag-aari na ng bagong developer. May kautusan na kaming gibain ng anumang iligal na istruktura sa lugar na ito simula sa oras na ito. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Ang paaralang naging kanlungan niya at ng mga batang walang matuluyan ay nasa bingit na naman ng panganib. Tinitigan niya ang malaking makina na handang pumatay sa mga pangarap na kakatayo pa lamang niya. Ang tunog ng malakas na pag-ungol ng makina ng bulldozer na papalapit sa bakod. Ang tunog ng gunting na dahan-dahang gumugupit sa makapal na pulang laso ay naging hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang gabi at ang pagsilang ng isang maningning na umaga. Sa gitna ng palakpakan at hiyawan ng katuwaan ng mga bata, dahan-dahang lumakad si Tala patungo sa gitna ng entablado ng kanyang bagong paaralan. Hawak niya ang dulo ng isang malaking telang pelos na nakatakip sa kanyang pinakabagong obra maestra. Huminga ng malalim si Tala, ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa mukha ng mga taong naroroon. Nakita niya si Teresita na maluha-luha sa tuwa at si Tirso na nakaupo sa kanyang upuang degulong. Ang mga mata ay puno ng kapayapaan na matagal na nitong hindi naramdaman. Dahan-dahang hinila ni Tala ang tela at isang sabay-sabay na singhap ng paghanga ang umaling-awngaw sa buong paligid. Ang pintura ay hindi nagpapakita ng puot o paghihiganti. Sa halip, ito ay isang larawan ng isang pamilyang tagpi-tagpi, ngunit buo ang puso. Si Tirso na may hawak na uling, si Teresita na nakangiti ng buong tamis, si Tala na may bitbit na mga kulay, at sa kanilang likuran, si Gabriel na nagsisilbing matibay na haligi ng proteksyon. Ang pamagat ng obra ay nakasulat sa ibaba, sa malalaki at malinaw na letra. Patawad, naramdaman ni Tirso ang muling pagdaloy ng masaganang luha sa kanyang mga kulubot na pisngi. Ang sining ng kanyang anak ay naging isang salamin kung saan nakita niya ang kanyang sariling pagtubos. Hindi lamang siya pinatawad ni Tala, binigyan siya nito ng pagkakataong muling maging bahagi ng isang mundong puno ng kulay. Sa kabila ng kanyang mga nagawang pagkakamali, itinaas ni Tirso ang kanyang nanginginig na kamay at marahang hinaplos ang gilid ng canvas. Tila ba sa bawat haplos ay nabubura ang bigat ng kanyang pagsisisi. Ang munting paaralan ay binalot ng isang simpleng pagdiriwang, isang fiesta na puno ng tawanan at amoy ng masasarap na kakanin na inihanda ni Teresita. Ang bawat bata ay may hawak na brush, malayang iginuguhit ang kanilang sariling mga pangarap sa mga pader na dati ay tuyo at walang buhay. Sa gitna ng katuwaan, naramdaman ni Tala ang isang banayad na paghila sa kanyang kamay. Dinala siya ni Gabriel sa isang liblib na bahagi ng hardin kung saan ang liwanag ng buwan ay sumasayaw sa mga dahon ng puno. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakailang. Ito ay isang katahimikang puno ng pag-unawa at malalim na koneksyon. Tala, ang mahinang tawag ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang malambot na himig sa gitna ng gabi. Hinawakan niya ang magkabilang kamay ng dalaga. Pinupuno ang pagitan ng kanilang mga daliri ng isang init na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Tala. Sa loob ng maraming taon, naging talaka sa buhay ng iba. Nagbibigay ng liwanag sa madidilim na eskinita. Pero ngayon, gusto ko namang maging bongram mo. Gusto kong ako naman ang magsilbing kanlungan mo kapag napapagod ka na sa pagpinta ng mundo.
Dahan-dahang lumuhod ang binata sa harap ni Tala. Inilabas niya ang maliit na kahon na yari sa pelos. Sa loob nito ay isang simpleng singsing na may isang maliit, ngunit napakalinaw na diamante. Isang simbolo ng katotohanang hindi kailanman mababasag. "Will you let me paint the rest of my life with you?" Ang tanong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa tapat na pagnanais. Naramdaman ni Tala ang isang matinding kilig na tila nagpapakuryente sa kanyang buong katawan. Ang kanyang mga luhang pumatak ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na kaligayahan. Isang matamis na pagtango ang kanyang isinagot bago niya hinayaan si Gabriel na isuot ang singsing sa kanyang daliri. Marahang hinila ni Gabriel ang dalaga para sa isang mahigpit ngunit magalang na yakap. Ipinatong ni Tala ang kanyang ulo sa dibdib ng binata. Pinakikinggan ng mabilis ngunit matatag na ritmo ng puso nito na tumitibay sa bawat saglit. Isang banayad na halik sa noo ang ibinigay ni Gabriel. Isang selyo ng kanilang sumpaan sa ilalim ng mga bituin. Habang lumilipas ang gabi, ang hangin ay patuloy na umihihip ng may kasamang dalisay na kapayapaan. Ang mga anino ng nakaraan ay tuluyan ng nalusaw sa ilalim ng liwanag ng pagmamahal at pagpapatawad. Ang paaralan ng sining ni Tala ay nananatiling nakatayo, isang buhay na saksi na walang sining na mas maganda kaysa sa isang pusong marunong magpatawad at muling magmahal. Ang huling sulyap ni Tala sa kanyang sariling mga kamay na puno ng pintura at kumikinang na singsing. Lumipas ang isang taon na tila isang dahan-dahang pag-agos ng malinis na tubig sa isang sapa. Hinuhugasan ang bawat bakas ng putik at dumi ng nakaraan. Ang paaralan ng sining ni Tala ay hindi lamang naging isang gusali sa gitna ng eskinita, kundi naging tibok ng puso ng buong komunidad. Tuwing hapon, ang dating madilim at tahimik na kalsada ay napupuno ng mga kulay at halakhak ng mga bata na ang mga pangarap ay hindi na kinukulong sa kahirapan, kundi malayang iginuguhit sa mga dingding ng kanilang munting kanlungan. Sa isang maliit at malinis na silid sa tabi ng studio, nakaupo si Tirso sa harap ng isang bintana kung saan tanaw ang paglubog ng araw. Wala na ang kanyang mamahaling suit at ang makapangyarihang tindig ng isang don. Suot niya ang isang simpleng puting kamiseta. Ang kanyang buhok ay tuluyan na ring naging kasing puti ng ulap. Hawak niya ang isang maliit na kwaderno kung saan maingat niyang itinatala ang mga pangalan ng bawat batang pumapasok sa paaralan. Ang bawat titik na isinusulat ng kanyang nanginginig na kanang kamay ay tila isang panalangin ng pasasalamat. Naramdaman ni Tirso ang mahinang pagbukas ng pinto. Pumasok si Tala. Dala ang isang mainit na tasa ng tsaa. Ang paglakad ng dalaga ay hindi nakababakasang ng takot o pag-aalinlangan. Bawat hakbang niya ay may kasamang katiyakan at liwanag. Lumapit siya sa kanyang ama at marahang ipinatong ang kanyang palad sa balikat nito. Ang ugnayan ng kanilang balat ay hindi na nagdudulot ng kirot sa puso ni Tala. Ang lamig ng 15 taon na ang nakalilipas ay tuluyan ng nalusaw ng init ng tunay na pag-aaruga. "Maayos na po ba ang pakiramdam niyo, Papa?" Ang malumanay na tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Isang matamis at payapang ngiti ang isinukli ni Tirso. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Hinahaplos ang makinis na balat nito na tila ba isang mahalagang hiyas na ayaw na niyang bitawan. "Napakapayapa, anak. Higit pa sa anumang yaman na inakala kong mahalaga noon. Salamat sa hindi pagsuko sa akin." Ang kapatawaran ay hindi isang mabilis na pangyayari, kundi isang mahabang paglalakbay. At sa sandaling iyon, alam ni Tala na narating na nila ang dulo ng landas na iyon. Ang kanyang ama ay hindi na ang hari na dapat niyang katakutan, kundi isang matandang lalaki na nahanap ang kanyang kaligtasan sa loob ng isang munting paaralan ng sining. Sa kabilang dako, malayo sa payapang kapaligiran ng paaralan, ang mga anino ng nakaraan
ay nananatiling nakakulong sa likod ng malalamig na rehas. Sa loob ng pasilidad ng pambansang bilangguan, nakaupo si Trinidad sa isang sulok, nakatingin sa kawalan, habang ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa magaspang na tela ng kanyang uniforme. Wala na ang kanyang kapangyarihan, wala na ang kanyang yaman. Tanging ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga gwardiya ang nagsisilbing musika sa kanyang maghapong pag-iisa. Sa kabilang selda, si Trixie ay paulit-ulit na humaharap sa maliit na salamin. Pilit na binubuo ang isang mukhang matagal ng winasak ng sariling kasakiman. Ang kanilang pagdurusa ay hindi na kailangan pang saksihan ni Tala. Ang katarungan ng tadhana ay sapat na upang ibigay ang nararapat na kabayaran para sa bawat luhang kanilang pinalabas. Habang ang gabi ay unt-unting bumabalot sa syudad, lumabas si Tala sa hardin kung saan naghihintay si Gabriel. Nakatayo ang binata sa ilalim ng isang puno ng mangga. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa bituin na nagsisimulang kumislap sa kalangitan. Ang paglapat ng ulo ni Tala sa balikat ni Gabriel ay nagbigay sa kanya ng kasiguraduhang hindi na siya muling lalakad ng mag-isa sa dilim. Ang singsing sa kanyang daliri ay kumikinang, sumasalamin sa liwanag ng buwan na tila isang pangako ng walang hanggang pagmamahal. Handa ka na bang pumasok, Mrs. Valderrama Villarreal? Ang may halong biro, ngunit punong-puno ng pagmamahal na tanong ni Gabriel. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Tala. Hinawakan niya ang braso ng kanyang asawa, nararamdaman ng katatagan nito na nagsilbing kanyang sandigan sa lahat ng pagsubok. Handa na ako, Gabriel. Handa na akong ipinta ang bawat bukas kasama ka. Ang huling sulyap ni Tala sa paaralan ng sining ni Tala ay nagpakita ng isang larawan ng tunay na tagumpay. Nakita niya si Teresita sa bintana, masayang kumakaway sa kanila bago isara ang kurtina. Ang utang na loob ay hindi na isang pabigat na dapat bayaran ng pagdurusa, kundi naging isang dalisay na pasasalamat na ipinahayag sa pamamagitan ng pagmamahal. Ang kwento ni Tala ay hindi nagtapos sa isang mansyon sa Makati, kundi sa isang maliit na eskinita kung saan ang sining ay naging gamot, ang pagsisisi ay naging tulay, at ang pagpapatawad ay naging pinakamagandang kulay na naipinta sa kanbas ng buhay. Ang bituin, Tala na dati, ay tila malapit ng mamatay, ay nahanap na ang kanyang pwesto sa kalangitan. Nagniningning para sa lahat ng mga pusong kailanman ay nagduda sa kapangyarihan ng pag-asa. Ang bawat pintura ay may katapusan, ngunit ang sining ng pagmamahal ay walang hanggan.